Ang napakaraming bagay na nangyayari sa kasalukuyan ay mangyayari sa panahon yon. Sadyang nakapagtataka ang lahat. Sapagkat nauulit muli ang kapalaran ito. Nandito ako para magtanong ng ilang mga bagay tungkol sa nangyaring murder case sa kapitbahay ninyo. Pwede ba akong pumasok sandali? Sino ka ba? Nag-i-investigate pa kayo? Dapat may kasama kayo, di ba? Patingin nga ako ng ID nyo. Wala rin kayong radyo. Teka, sir. Pulis ka ba talaga? Hoy, sandali lang. Saan ka pupunta? Sir, mukhang hindi pulis ang isang yon. Pakisundan nyo. Sorry sir, pero mas maganda kung bago nyo ireklamo ibang tao. Harapin nyo muna ang violation nyo. Hindi kayo sumunod sa security checkpoint. Pinarurot nyo sa sasakyan nyo. Bakit nyo ginawa yun? Kasi may pinatay daw kasi dito sa area namin. Nag-worry lang ako sa girlfriend ko kasi mag-isa lang siya dito. Madali kasi matakot tong girlfriend ko. Hindi ako madaling matakot. Madali talaga siya matakot. Madali ako matakot? Oo, madali. Ano, madali? Madali nga. Sir, meron po ba kayong kahit na anong ID dyan? Pairam na lang po sandali. Oo, teka. Okay na, kausap ko na. Name, Mr. Kim Hyun Song. ID number 870521. Ano yan? Siya ba yung lalaki kanina? Yung hindi tumigil sa checkpoint? Parang hindi yata siya yun. Pero yung tayo ng lalaki niyan, medyo familiar sa akin. Detective! May nakakita raw kay Made yung malapit sa Dechidong. Saan sa Dechidong? Sumunod po kayo. Mag-request kayo ng backup. Bilisan nyo! Ay, matagal na akong tumigil sa ginagawa kong pagtawag at panluloko sa phone sa police at fire station eh. Pero dahil kay Junje, nagawa ko na naman tong kalokohan na to. Pambihira talaga. Wala siyang criminal records at na-confirm ko na rin yung address niya. Kaya okay na yan. Okay na, sir. Pero dahil nilagpasan nyo yung checkpoint kanina, may clear violation po kayo. Kailangan nyo po magbayad ng penalty. Oo naman, sir. Magbabayad po ako. Sige lang. Pagdating ng notice, within 60 days, kailangan nyo magbayad. Okay po, sir. Hindi ko na po kayo abalahin. Marami pa kayong trabaho. Sige po, papasok na po kami sa loob, sir. Pasok na tayo. Sobrang natakot ko siguro. Hindi naman ako natatakot. Ako pa. Ano ka ba? Takot na takot ka. Hindi ka na nga sa loob. Sige po. Teka, saan ko ba nakita ang lalaki niyo? Kilala mo siya? Hindi ko siya kilala. Pero iba kasi ang dating niya sa akin eh. Alam mo yung unang kita mo sa isang tao? Hindi mo alam ang dahilan, pero parang hindi mo na kagad siya gusto. Na hindi tama sa kanya. Ano nangyari dito? Masakit ba? Hoy, ikaw Bakit mo pinagbuksan ng pinto yung hindi mo naman kilala? Binuksan ko yung pinto kasi merong tao yung dumating, hindi naman pating eh. Bakit naman may pating na pupunta rito? Hindi mo ba alam na mas delikado ang tao kaysa sa pating? Mas delikado ang tao? Bakit? Sa 1 year, hindi lalagpas sa 5 pating ang nakakapatay ng tao. Pero, ang bilang ng taong nakakapatay ng pating ay libo-libo. So, sino mas delikado? Tao? Tama ka. Ganon kadelikado ang mga tao. So, kapag may kumatok sa pinto at hindi mo kilala, huwag mong basta buksan ang pinto. Pero Junji, hindi ba masakit ang kamay mo? Hindi bang sabi ko, bago mo protektahan ang iba, protektahan mo muna ang sarili mo. Ganon din sa pag-aalala. Bago mo alalahanin ang iba, alalahanin mo muna ang sarili mo at hindi pa sa maunahin ang safety mo.
Teka, ano nga ba tong ginagawa ko? Ay, ang weird na talaga. Junje, meron lang sana akong gustong itanong. Ha? Ano naman yun? Yung maliliit na tao doon sa loob nun, saan sila nagpunta? Ano? Nasa loob ba sila? Pwede mo silang palabasin? Palalabasin ko? Mula dyan? Kanina kasi, ang iyong ama ay walang iba kundi... Bigla na lang tumigil dun, tapos sabi abangan sa susunod na linggo. Pero gusto ko na talaga malaman kung sino talagang tunay niyang ama. Gusto mo talaga malaman? Okay. Gusto mo bang magtanong ako? Ay talaga? Kilala mo ba sila? Oo naman, oh. Umuupa kaya sila dito sa bahay ko. Diyan sila nakatira, di ba? Ah, talaga? Tatawag ako. Tatanungin ko sila. Hello? O ano? Okay ka na ba? Oo, si Junje to. Yung may-ari ng bahay. Ano? Ano may-ari ng bahay? Bakit bigla ka na lang umalis ng ganon? Umalis saan? Kasi dapat tinapos mo muna ang sinasabi mo bago ka umalis. Tapos ang alin? Bigla mong pinutol yung sinasabi mo, nakakahiya. Anong nakakahiya? Lasing ka ba? Sabihin mo, sino ang tunay mong ama? Ama ko? Ang sakit naman ng tanong mo na yon. Ulila ako, di ba? Okay. Sige, naiintindihan ko na ngayon. Grabe. Anong sabi? Sabihin mo muna, Oh? Ang alin? kung paano tayo nagkakilala sa Spain, anong ginawa natin, at bakit hindi ko maalala ang bagay na yon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi ba pwedeng ikaw na lang ang magsabi? Hindi pwede, no? Bakit? Kasi sa mundong to, kailangan give and take. Give and take. Alam nga namang give lang ng give, tapos wala man lang take. Hindi ba pwede yung take lang kahit walang give? Hindi pwede. Hindi ganun ang kalakaran sa mundo. Di maghihintay na lang ako hanggang 1 linggo. Magaling kaya akong maghintay. Ay! Hoy! Siguro nga magaling ka sa paghihintay. Pero ako hindi. Hindi ko kaya maghintay. Kaya makinig ka. Yung sinasabi mong 1 linggo, bukas na yon. Kapag wala kang sinabi hanggang bukas, kahit ayaw mo, aalis ka. Malinaw yun sa'yo, ha? So ano ang balita? Yung nangyari sa Hoyondong, ikaw ba ang may gawa nun? Wala ka ng pakialam doon. Pero ako nga gumawa. Huwag kung ano-anong inaatupag mo, gawin mong pinagagawa ko. Alam mo naman kung anong alas na hawak ko, di ba? Si Junje. Alam mo na ba ang address? Sige, send mo sa akin. Hihintayin ko ngayon. Ma, anong ginagawa niyo dyan? Oh, bakit ba hindi ka pa natutulog? May ginagawa ako, kaya lang nagutom ako eh. Meron bang makakain sa kusina? Oo, meron. Sige, ipagpe-prepare kita. Thanks, Ma. Ma, gusto ko nga pala yung ginagawa niyong sandwich. Talaga? Sige, tignan ko kung meron pa tayong ingredients dito. May ingredients ba, Ma? Oo, bibilisan ko ang pagpe-prepare. Sandali lang to, ha? Hintayin mo. Siya nga pala, Ma. Nagre-ring tong phone niyo kanina. Ah,